Instead na lahat tayo mag-contribute na buuin yung magandang region para sa, hindi lang sa atin, yung susunod sa atin, ang nagiging away ay sino ang mag-rule? Kami ba o sila? Isang respetadong abogado, governance expert, and a reform-driven public servant. From ARMN to BARM, he has led with vision, integrity, and a deep commitment to the Bangsamoro people. Let us welcome Member of the Parliament, Attorney Naguib Sinarino. Magandang umaga, Gani. Magandang umaga sa mga kababayan natin. Mga ilang buwan din po kayong medyo nagpahinga, sir. Mga isang taon. Oo, no? I think, isang taon. During those time po, ano yung pinagkaabalahan nyo? Dalawa, essentially. One ay sa bahay, yung si Anya, si baby Anya. Sa apo nyo? Oh, yes. So, nagkaroon ako ng mas mahabang time sa kanya. Kaya kong antayin na gumising siya ng 9 o'clock ng umaga. Hindi kagaya nung dati na hindi nagigising siya ng wala na kami sa bahay. Pangalawa ay yung isang bahagi nung trabaho ko na na-miss ko na matagal na farming. How was the transition from yung ganun na parang chill na lang yung life, tapos ngayon medyo balik na naman? Yung trabaho sa parliament ay hindi kasing busy nung sa executive. May mahabang time ka to do research, Okay. consultations at iba pang lighter na trabaho. I am interested kung meron ba kayong palayaw sa bahay, yung tawag sa'yo na nanay mo, yung mga kapatid mo. Ang mas popular na tawag sa akin sa bahay, bugi. Bugi. Pati yung mga ibang kaibigan. Hanggang ngayon. tinatawag Hanggang ngayon, ka yun pa rin. And every time na naririnig niyo po yung palayaw na yan, ano po yung immediate na bumabalik na memories sa inyo? Maraming good memories. Yung childhood ko was spent in a rural community. So I was born in Pigcawayan, North Cotabato. Closer to the marsh. Giyera, 1972 martial law. Nag-evacuate kami noon. Ultimately, we arrived in Cotabato City. Pero nung nag-backwit kami, wala akong memories Bagong panganak lang ako Pero pagbalik namin, martial law pa rin I think 1976. Bumalik kami doon sa barangay namin sa North Cotabato. But that time, hindi pa lifted yung martial law. So, may mga sundalo pa sa mga villages. May takot pa rin. May takot pa rin. Although kami, mga bata, wala naman So, namumulot kami ng mangga ng madaling araw pag nauhulog yung season ng mangga. So, growing up in a rural community, mas na-enjoy namin yung paglalaro, yung village life. Talagang yung buhay sa baryo. That time po, how will you describe yung pamumuhay niyo? Like your parents, ano yung hanap buhay nila? Yung tatay namin, before the martial law years, ay police. Yung nanay ko, sa bahay lang. Pagbalik namin, nag-farm yung father namin. And then, barangay captain siya nung Okay. So, nung napasok village din namin. sa politika. Wala namang election nung time na yon sa barangay. Okay. Walang interested to take on the responsibility of barangay captain dahil una, wala siyang ira. Pangalawa, burden siya. Dahil yung pagdarating yung mga sundalo for operation, ikaw ang kakausapin, ikaw tatanungin. Ang vivid na memory ko, yung kuya ko, si Nas, laging umiiyak yan pagka may military operation. Kasi yung mga manok niya, kinukuha ng mga sundalo. So, kinakatay. Siya ang natatandaan kung laging may iyak pag may military operation. Malayong malayo po sa panahon ngayon ang pinag-aagawan yung posisyon. Yes, so nung panahon na yun, walang ganon. How would you describe you as a child? Ikaw ba yung kagaya ko na mabait? I remember, nung mga bata kami, mahilig kami maglaro. Yung tatay namin, stricto. So, tanghali, kailangan mag-nap ka. Okay. So, hahanapin niya kami, kailangan umuwi kami. Although kami talagang lulusot yan. So, maglalaro. Yung elementary years ko, auntie namin yung teacher namin So, papasok kami ng early, maliligo kami. But the whole noon time, maglalaro kami ng basketball sa gitna ng field. So, papasok kami ng eskwela, nagko-complain yung auntie namin na teacher namin. Ang lakas ng amoy kasi pawis na pawis kami mga bata. Amoy ewan yun.
So, yun ang mga memories nung childhood. Pero na-realize ko after nung yung adult life ko, maraming life skills na na-develop doon sa early childhood ko. So yun na yung nag-shape, no? Yes. Nung kung sino po kayo ngayon. Yes, And so like IDPs, so evacuation, education was very important for us. Yung tatay namin, ayaw niyang mag-evacuate sa lugar na walang eskwelahan. Okay. Kailangan kung mag-stop over kami na during the evacuation period, hindi kasi mabilis ng paglabas eh. Parang we went through several villages pa eh. Pero lagi ang nire-require niya kung mag-stop over doon during the evacuation, papasok pa rin sa eskwela yung mga kapatid ko. That's why lahat kayo ay tapos po ba? Lahat kami, 11 of us that survived, dami. lahat nakatapos. Sa 11 na yun, pang ilan po kayo? Pang-anim. Then what push you po na mag-abogado? Yung tatay ko mahilig ng radyo, makinig ng balita eh. Oo. Nung early years, I think 1985-86, yung kasagsagan ng EDSA Revolution or the events leading to the EDSA Revolution. Na-inspire ako doon sa mga human rights defenders ng opposition that time. In total po, attorney, mga ilang taon na po kayo na nasa public service? Ako ay putol-putol eh. So, I've been into public service pero hindi ako nagtatagal eh. Ayaw ko din magtagal kasi yung challenge sa opisina, parang nagiging highly dependent ka. Ayaw mo mag-take na ng risk. So, every so often, either I resign or I transfer to another office. In reality, nothing is permanent. So, yung dependency mo ay hindi doon sa job mo, kundi yung higher being. So, kaya mong magtiwala na maski na wala kang trabaho, mabubuhay ka. So ako talagang pinuputol-putol ko yung services. You don't settle doon sa comfort zone na meron. Ayoko nun. Totoo naman, di ba? So, ayaw. outside your comfort zone, nandun yung growth. Yes. Diba? Nandun yung possibilities, new opportunities. Yes. Ano yung ginagawa mo para mabilis kang makapag-bounce back? I think ang isang bagay sa akin, marami akong interest. So it's not confined to isa lang. So I love books. I love libraries. I love reading. Yung public service, at some point, ang naging problem ko ay wala akong panahon na magbasa. So, nung nasa ministry ako, ang ginagawa ko ay lagi ako may libro sa bag. Pag airport, pag mag-aantay ako ng flight. So, yun, nagbabasa ako. So, nung nawala ako sa public service, meron akong enough time. Okay. Balikan yung mga libro, basahin ulit. So pag na-stop yung isang interest ko, madami namang ibang kasunod eh. So I went into gardening, balik ulit ako doon. Paano naka-apekto or nakatulong yung pagkakaroon ng apo doon sa leadership na meron po? Oy, malaking stress reliever siya. So for now, yun ang malaking role niya. Marami siyang unexpected na blessings na dumating sa amin dahil sa kanya. Okay. And yun, malaking bahagi ng stability at home at sa amin ay dahil sa kanya. Ano po yung pinaka-challenging na part ng pagiging isang public servant? Yung decision making is really the hard part ng public service. In the end, kailangan mag-decide ka. So, hindi pwedeng nakasuspend yung mga decisions. Because the bureaucracy does not work on its own. So, hindi ganon. Kailangan may directive talaga. So, often sa atin, kailangan nakasulat yan. Pagka sinabi mo lang yan, hindi yan gagalaw. So, kailangan clear yung directive. So, yun, hindi sa lahat ng panahon ay hawak mo yung lahat ng information to make the decision. Okay. Sometimes 80%, 90%. But just the same, you have to make the decision. So yun yung mahirap na part kasi may consequences yun. Paano niyo po hinahandle yun? I get yung lahat ng informations available before making the decision. During your time po as executive secretary ng former ARMN, Yes. what was the moment na parang nasabi niyong, yes, I made it? Hindi siya umaandar nung dumating kami because nagkaroon ng massacre. Yung majority ng officials nung
regional government ay hinahanap ng gobyerno or kinulong ng gobyerno. At merong immediate na directive for audit. So I remember pinadlock nila yung regional treasury. Getting the bureaucracy to restart was a difficult job. Lalo na kulang yung mga tao, kulang yung personnel na available sa iyo. Siyempre si acting regional governor Ansarudin Adiong, konti lang yung team niya na trusted niya. But you have to respond to lahat ng departments. And then added pa yung Maguindanao province and several municipalities na hindi rin nagfa-function. So nung na-restart namin yon, gumalaw siya, pakiramdam namin na okay na to, so kayang i-push siya. Pinakamalaking problema noon, sweldo. Oo. Kasi I think October yung event, yung massacre, and then I think December we came in. So delayed na yung sweldo ng mga teachers. At yung highly centralized din yung DepEd eh. Yung sweldo is drawn from the regional government. So ako ang dinesignate pa. So apart from being the executive secretary, I was also designated secretary of the Department of Education. So masyadong malaki yung bureaucracy, 25,000 plus siguro yung teachers noong time na yon. So malaki siya yung burokrasya. Nung pumasok na po ang BAR, then you were the first na appointed Minister of MILG. And nagawa niyo pong i-turn ang MILG into a model institution. Ano pong specific na innovations na nagawa niyo po sa MILG na proud po kayo? Ang pinakauna siguro yung recruitment process na institutionalize sa MILG. So, siyempre may euphoria eh. So everyone, lahat ng mga kabamayan natin, mga Bangsamoro, even those working outside the country or working already in big institutions or even in INGOs, so multinational agencies, were interested in getting into the bureaucracy. So kailangan nating hindi mawala yung yung hope ng mga tao. So ang ginawa namin was I went to see yung executive director ng Local Government Academy ng DILG National. Kinausap ko sila if they would be willing to partner with us doon sa recruitment process for Local Government Operations Officer. At ang system ay lahat ng interested na pumasok, they would go through a selection process, several examinations, and then training na live-in. And then after the training, yung mga papasa lang ang magkakaroon ng provisional status sa amin at i-deploy sila para magkaroon ng experience for 6 months bago sila ma-appoint. So at least yung recruitment process na yon, hindi kami tumanggap ng recommendations na base lang doon sa parang expectation na you have to accommodate people. So magandang siya. And then we immediately went into designing the new programs for the ministry. Sinigurado ko rin na walang vacuum. So yung mga old employees, binigyan namin ng phasing na maganda. Phase 1, ito yung mga matatanggal. Phase 2, ito yung mga tatanggal. While we were gradually filling up the positions. So maganda yung nag-synchronize yung pag-exit ng mga iba at saka pagpasok ng mga bago. During your time po as minister, paano niyo po nababalanse yung political pressures and yung principled governance? Especially na nasa very crucial tayo na part, nasa transition pa lang tayo. Ayun, mahirap na part yan. kasi nasa sandwich tayo eh. So merong demand from your principal, essentially the chief minister at yung BARM government. And then because it was a transition government, meron ka pang layer ng national government. And you have a clientele na mga politicians. These are local chief executives. So madaming interest na hindi nagko-converge. Often ay conflicting. Ang
ako, ang policy ko ay I made sure na alam ko yung detalye ng lahat ng issues. So, I don't leave issues na hindi ko alam, hindi ko inaral. So, from legal to yung political to yung practical implications niya, I made sure alam ko yun. Pangalawa ay I am very honest noon sa mga kausap ko. So, if a governor asks me a favor, sasabihin ko sa kanya very frankly, "Sir, ito kaya namin to. Ito hindi namin kaya yan, sir. Okay. Ito ay hindi in accordance with law at hindi natin kayang gawin yon." Meron din talagang mga na hindi kayang ipaliwanag. But just the same, I made sure, pag sinabi kong hindi ho kaya dahil hindi siya alinsunod sa batas, we will stand with the legal justification for saying yes or no. Sa tingin mo, attorney, ano yung pinaka-problema ng ating rehiyon? Medyo complex yung problema natin. Ang isa na tingin ko, isa sa pinakamabigat na problema sa ngayon yung education outcome sa region. So, ano yung tinuturo? Ano yung capacity ng mga nagtuturo? Yun yung isang malaking chunk ng problema natin. Pangalawa ay yung transition ng region natin, hindi siya finixed from the very beginning. Hindi natin sinabi, so we'll do it in 6 years or we'll do it in 3 years. Laging napupush back siya. So nagkakaroon ng trigger ng conflict. Kasi syempre yung mga nasa movement, ang hindi fix sa kanila na ito matatapos na yung transition term namin dito. At ito ay open na for everyone. So, hindi natin finexed yun. Mga politicians, ganun din. So, hindi nila alam, hanggang kailan ba kami mag-aantay bago kami pwedeng sumali dyan sa regional government. So, every so often, mag-end siya ng 2022, sige, kakandidato tayo, kakalabanin na natin yan. 2025, kakalabanin na natin, hindi pa rin nangyari. So nag-trigger siya ng conflict sa atin. So yun, tingin ko dapat finix natin yan. So in 6 years time, tapos yung transition namin, open field yung regional government. So people can compete. Pangalawa ay I think merong growing sense of entitlement. At hindi maganda siya na nangyayari kasi nagkakaroon ng exclusion eh. So if ang idea natin ay entitled lang yung mga revolutionaries to govern the region forever, may exclude natin yung mga ibang kasama natin. And the same is true with local politicians, yung ruling families. Kung ang pakiramdam nila, governance properly belongs to them only and to nobody else, meron din exclusion doon sa mga kapatid natin na revolutionaries. So, unless we resolve that issue at sabihin, yung gobyerno natin talagang atin na to lahat. And everyone can participate in this one, hindi natin mariresolve yung divide na yan. So, pag nag-continue yan for a long time, yung society natin ma-fracture at mahirap siyang i-heal over time. So instead na lahat tayo mag-contribute na buuin yung magandang region para sa, hindi lang sa atin, yung susunod sa atin, ang nagiging away ay sino ang mag-rule? Kami ba o sila? So hindi mabubuo yung region. Ngayon po na member na kayo ng parliament, although sobrang maiksi lang yung time kasi ano na ngayon, no? June, July, August, September. 5 months na lang po. 5 months lang. Ano lang yung sa tingin yung balak nyong i-contribute, no? Para makasolusyon doon sa mga nabanggit niyo po. Ang una ay dapat may long-term policy talaga tayo. Ano ba yung trajectory ng region? So, dapat pagkasunduan talaga yon. At mangyayari lang yon kung merong sufficient conversation amongst yung members ng parliament at saka yung mga ministries para ma-define natin ano ba ang trajectory ng region. Pangalawa ay I think it's important
na maging efficient yung gobyerno natin. Na yung mga kaya naman talagang gawin na kaagad ng mabilisan. Natapos na natin yung 1 quarter, hindi pa naayos yung budget for 2026. So patapos na rin yung transition ng mga in-appoint na hindi pa napag-uusapan yan. I think kailangan natin bilisan yon. And then yung may malaking backlog din ng implementation ng mga projects in the region. Kailangan i-close na rin yon. Bilisan natin yon. May catch-up planning ka para matapos yon. Para bumilis yung phase ng development sa atin. And then, malaking bahagi yung divided yung society natin So, kailangan meron kang unifying figure at saka may platform for bringing together yung different groups, different political parties at yung iba-ibang divisions within the Bangsamoro. Pag hindi natin hinil yun, magkakaroon talaga siya madadrag siya. So, babagal yung pag-usad ng rehiyon natin. Kung meron pong misconception po sa inyo, attorney, ano sa tingin niyo po yung misconception ng maraming tao sa inyo? May mga tao na pakiramdam nila ay hindi ako nagta-touch base doon sa masa. So, parang abogado kasi yan. Okay. Nagtrabaho sa UN. Okay. So, ang tingin nila agad ay yung mga positions lang na hinawakan ko na malalaki. But in reality, mas madami akong time na kausap yung mga ordinary na mga tao, na mga kababayan natin. Mas enriching na experience yun sa akin over time. Kaysa yung public na nakita nila na ang mga kausap ko ay UN representative, Director General ng World Bank, or kausap ko sa labas ng bansa, yung mga ganito. But in reality, hindi... Yun lang yung mas matingkad sa ngayon. But previously, ordinary people ang kausap ko. Hindi naman sa mahirap intindihin yung sinasabi natin. But I think ang drive, personally, ang drive ko is for people to get to a point na kaya nilang magdesisyon sa sarili nila. So importante sa akin na naintindihan ng mga tao na at kaya nilang mag-decide na on their own. Hindi pakiramdam ko, hindi natin na-optimize yung potentials ng mga tao natin Kasi lagi na lang, inuutusan lang. So, sunod lang kayo sa ito or ganito ang gagawin. Mas maganda sana kung yung ordinary na mga kababayan natin are hindi naman formally educated, kundi educated enough to understand things and decide on their own. Ma-empower sila. Yeah, so yun ang mas importante. And true enough, kasi right now, narinig ko may program ka na parang kamustahan. Yes, sa mga barangays. Nakikipag-usap ka with different people. Yeah, so iba-ibang sectors at ang mas pinili namin yung pinakamababang level ng gobyerno natin. So yung barangays. Kasi nandoon yung mga basic na sectors. Nandoon yung transport, nandoon yung mga single parents o solo parents. So mas direct yung engagement namin sa kanila. Any last message, attorney, sa Bangsamoro, especially the youth? Una ay gusto namin magpasalamat sa iyo, Amia, na yung conversations ay nangyari na finally. So the last time na nag-usap tayo gani dito ay inclusion ng Cotabato City during the BOL campaign. Nagawa na natin yung institution, napasok yung Cotabato City. I think it's high time na ibalik natin yung tinulong ng mga kababayan natin sa kanila in the form of public service sa kanila, yung genuine serbisyo sa kanila. Kasi talagang lumaban sila noong 2019 for inclusion. So, kailangan merong serbisyo talaga na bumalik sa kanila.